Ang buhay sa mundo'y nag-aalok ng dalawang daan. The path of darkness and the path of light. And we must intentionally choose the path of light or the path of righteousness in Christ Jesus. It is not accidental. It is a decision. It is a choice. So ang buhay na nilalakaran po natin ay hindi isang pagkakataon lamang. Hindi isang aksidente. Isa po itong desisyon. At ang buhay natin ngayon resulta lamang ng ating mga naunang desisyon at mga naunang choices na ginawa natin sa ating buhay. So review. Last Tuesday, tinalakay po natin yung first two principle of choosing the light. Number 1, perceiving the light. Nang ibig sabihin lamang, kung talagang nais po nating lumakad sa liwanag ng buhay, kailangan piliin po natin, tanggapin po natin, kilalanin po natin na ang salita ng Diyos, ang tanging paraan para magdala sa atin sa daan ng kaliwanagan. Ang paglakad sa liwanag ay paglakad sa salita ng Diyos. Perceiving the light. And number 2, pursuing the light. So, hindi lamang sapat yung ating tanggapin, kilalanin, at respetuhin ang salita ng Diyos, kundi kailangan lakaran din po natin yung bawat araw. Bawat aral ng salita ng Diyos. Pursuing the light. The third principle of choosing the light, makikita natin sa Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven. After po nung tinatawag natin perceiving the light, pursuing the light, the third principle in walking the light ay yung tinatawag natin proclaiming. Pakisulat niyo po yan sa inyong mga comment section, proclaiming. Dahil ang sabi po ng Biblia, let your light so shine before men that they may see your good works. Ang salitang proclaiming means sharing. So sa paanong paraan ba natin mapoproclaim at maisishare ang liwanag ng salita ng Diyos? Dalawang bagay. Number 1 ay sa pamamagitan po ng ating buhay, ng ating lifestyle, o ng ating patotoo. Kinakailangan bilang tayo po mga ilaw ng sanlibutan, let your light so shine before men, that they may see your good works, that they may glorify our Father in heaven. So mahalaga na tayo pong lahat sa buhay po natin ay nakikita ang liwanag ng pagbabago, ang liwanag ng katwiran at kabanalan ng Diyos, ang liwanag ng pag-ibig, katapatan, pagpapakumbaba, pagpapatawad at kasipagan. We can share and proclaim the light of God through our testimony. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tayong lahat na nanonood ngayon at nakikinig, kamusta na ang liwanag ng ating patotoo? Nakikita ba sa ating talagang buhay ang liwanag ng tunay na pagbabago? At kapag nakikita po nila yung liwanag niyan sa ating buhay na binago ng Diyos, ang sabi ng Bible, and they glorify our Father who is in heaven. A candle loses nothing by lighting another candle. Instead, it multiplies the brightness. Kaya mahalagang sinishare po natin ito. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating buhay na nakikita sa atin ang liwanag ng pagbabago. Pangalawang paraan ng sharing ay sa pamamagitan talagang pagbabahagi ng liwanag ng salita ng Diyos. Na para tayong nagsisindi ng panibagong kandila. May kakilala ka ba, katrabaho, kapitbahay, kabarangay, kapamilya, kamag-anak, na napupunan mong napakadilim na kanyang buhay? Proclaim the light. Una, sa ating buhay, ipakita natin ang pagbabago. Pangalawa, ibahagi natin talaga sa Kanya. Si Kristo, si Jesus, na susi para ang buhay natin ay lumiwanag. So sharing the light is just like lighting another candle
that amplifies the brightness of God's righteousness. Ibahagi natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung challenge natin. Be an agent and bearers of God's light. Sana tayong lahat ng mga mananampalataya na unang nakatanggap at nakasumpong kay Kristo ay maging isang ahente at maging tagapagdala ng kanyang liwanag. Take note, the darker the night, the brighter the stars that shine. Anong ibig sabihin niya? Hindi niyo ba na kapag sobrang tindi ng dilim ng langit, mas lalong nagniningning ang liwanag ng bawat bituin? Ganun din po tayo. Kapag ang ating mga paligid, ang ating buhay, ang ating mga taong nakapaligid sa atin ay talagang punong-puno ng kadiliman, diyan tayo ginagamit ng Diyos. Kaya huwag kang magtaka, bakit? Lord, bakit ganun? Lahat ng kasamahan ko sa trabaho, lahat may bisyo. Lahat nagsusugal, lahat nagiinuman. Lahat namumuhay sa immoralidad. Lahat lumalakad sa kasamaan. Ito ang dahilan. Because the darker the night, the brighter the stars. Purpose-driven kung bakit ka dinala sa ganyang klaseng lugar. Purpose-driven kung bakit ikaw ay nagkaroon ng mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kaeskwela, na talagang nababalot ang kadiliman, ang kanilang buhay. Bakit? Diyan ka kasi magliliwanag. So the third principle of choosing the light, proclaiming the light that is within us. Maging buhay tayong patotoo bilang mga anak na dating lumalakad sa kasamaan, ngayon ay namumuhay sa kaliwanagan. Tama? O may tama? Number 4. Anong sabi po ng number 4? John 14:26. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Sabi ni Kristo mismo, ako'y naparito sa mundo upang maging ilaw ng sanlibutan, upang lahat sa akin ng manampalataya ay hindi manatili sa buhay ng kadiliman. Pang-apat, pinakahuli at pinaka-importanting prinsipyo in choosing the light of God, after perceiving, after pursuing, after proclaiming, ito po yung pinakamalaga, possessing. We need to possess the light. Anong ibig sabihin ng possessing? We need to abide. Kailangan tayong manatili na lumalakad at namumuhay at naninindigan sa liwanag ng kanyang kabanalan. To choose the light is to possess eternal light. Choosing the light must come first by receiving Jesus in our life. Pag sinabi natin possessing, kailangan tiyakin po natin na tayong mga nagsasabing anak ng kaliwanagan, tumatanggap sa kaliwanagan, lumalakad sa kaliwanagan, at naghahayag ng kaliwanagan, ay tiyakin natin pinaghaharian tayo ng kaliwanagan ng Diyos. Na nasa puso natin talaga si Kristo. So possessing the light requires a daily walk with Christ. Kung talagang tayong lahat ay nagtataglay ng liwanag ni Kristo, na ipapakita natin yan sa araw-araw nating paglakad at pamumuhay sa liwanag ng Diyos. So ang challenge sa atin again, be a possessor of light, not just a professor of light. Madaling magsabing tayo'y anak ng kaliwanagan, pero hindi naman sa atin makita ang liwanag ng Diyos. Madaling magsabi na tayong lahat ay tumanggap kay Kristo, pero hindi naman makita yung tunay na patanggap sa buhay natin.
Madaling magsabi na tayo pa yung mga anak at lingkod ng Diyos, pero hindi naman makita sa atin ang tunay na pagiging anak at tunay na pagiging lingkod. Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo na tayo bilang mga anak ng Diyos are not just professors of our faith, but possessors. Hindi lang tayo tagapagsalita ng ating pananampalataya, kundi nakikita sa ating mga buhay ang tunay na kaliwanagan. Reminder, darkness cannot drive out darkness. Only light can drive out darkness. Anong ibig sabihin niya? Ang isang pagkakamali ay hindi mo pwedeng itama sa paggawa ng isa pang pagkakamali. Ang isang kasalanan ay hindi mo maitutuwid sa paggawa ng isa pang kasalanan. Darkness cannot drive out darkness. Only the light can do that. Kaya maliwanag sa atin na tayong mga tinatawag na children of light, na sumampalataya sa Kanya, ay upang hindi na tayo mabuhay sa kadiliman. Kaya kapatid, kaibigan, lalo na tayong mga tumatayo sa Panginoon, tayong mga frontliners, tayong mga nagtuturo, tayong mga nangangaral, tayong mga talagang nakikita nilang naglilingkod, ang challenge sa atin, huwag na nating balikan yung dating buhay na masama, na balot ng kadiliman, at bilang mga anak ng kaliwanagan, makita sa atin ang tunay na pagbabago. So in closing, choose the light. Light is not a chance. It is a choice. And every choices we make makes us. It is better to kindle a light than to curse the darkness.